party list na to. Yeah. Hindi ko nga alam, baka iba sa kanila tumanggap din ng maleta. Ayun yata ang kasiyahan na itong mga batang ito at saka yung mga congressman na makakaliwa. Yan yata ang kaligayahan nila. Tapos malalaman mo yung rallyista, i-sprayan lang ng kung ano-ano. O ngayon po, pasyalo kayo sa Lagos nila. Punong-puno ng kadugyutan ng mga so-called na ipinaglalaban tayo. Sila daw, yung mga rallyista na yon, ipinaglalaban kayo. Kaya habang pinaglalaban kayo, okay lang na dumihan nila ang kapaligiran ng Maynila. That way, maybe they justify it. Kaya kayo, magsipag-ingat kayo sa pagsali-sali dyan sa mga grupo na yan. Ayun, tingnan ninyo. Baboy na baboy ang Lagos nila. Mano ba? Sila daw nakikipaglaban sa korupsyon, nakikipaglaban sa kawaldasan. Ang daming nilalaban. Ako Pilipino, hindi mayor ha. As Pilipino, hindi ko sila inauthorize ipaglaban ako. Ewan ko kung inauthorize sila ipaglaban kayo. Ano yan self-appointed sa mga sarili nila. I pity the parents of those young individuals. Malungkot yun sa isang magulang na lumaki ang anak mo na talipandas. Malungkot yun. Tayo lahat nakakaranas ng ganyan. Pero, what? Makita lang ng ngalangala nila sa kalsada, masaya na sila. Dumihan nila ang Maynila. Pabuyin nila ang Maynila. Ayun yata ang kasiyahan na itong mga batang ito at saka yung mga congressman na makakaliwa. Yan yata ang kaligayahan nila. Dumihan tayo. It's up for you to judge because there will be a reckoning date for that. Come 2028. Kaya kayo na masyadong nadadala ng mga matatamis na salita. Yan ang epekto pag nalalagay sila sa pwesto. Baboy na baboy yun. Tingnan ninyo ngayon. Yung pininturahan. Alam niyo yung nagpipintura dyan? Para lang magkaroon kayo ng grasp. No? Yung pagpintura, madali. Pero habang nagpipintura ka, may rumaratsadang jeep. May rumaratsadang truck. May rumaratsadang sakyan. Yung mga empleyado natin sa DPS saka engineering, they put their lives at stake while making Manila as maaliwalas. Ganun o, kasi minsan, pag nasanay na tayong normal na ginagawa, nakikipit balikat na lang natin yung pagpapahalaga. Parang, gawain naman nila yan, trabaho naman nila yan. Yes, trabaho naman, kaya lang, you have to give value to yung mga empleyado ng lungsod. Every mo, masagasaan ka ng truck para mapinturahan lang ang pader, tapos malalaman mo yung rallyista, i-sprayan lang ng kung ano-ano. May nahita ba sila? May nahita ba sila? Wala. May nagbago ba? Nung nag-rally sila kahapon? Wala. Pero sigurado ako may nagbago. Dumumi ulit yung Lagos nila. Yun, tiyak yun. Yun, kung yun ang klase ng pamumuhay nila, yung kadugyutan, sana wag na nilang dali sa Maynila. Because you, the people of Manila, deserves better. We deserves better. Marapat lamang na magkaroon ng maaliwalas at kapanatagan ng pamumuhay ng bawat Manileño. Alam mo masakit dito? Most of them dayo. Dayo na, nagdala pa ng kadugyutan sa Maynila. Kaya kayo, talagang, anyway, someday, we will state their name, their organization, so that you will be reminded
or whatever that you are doing, they throw it to the dogs. Tinatapon lang nila sa imbornal. Sad to say. I hope the country, because these people get elected countrywide, I hope that the people of this country will not elect these people. I hope. Kasi kayo din naman ang magre-reklamo kapag ka-dugyot. Tama? Gusto niyo ba ng dugyot? Gusto niyo na ba ng mabaho? Gusto niyo ba ng magulo? Napaka-toxic na nga ng mundo Nakikisali pa to. What we can do as government is to really excel from our field of undertakings. Each and every one of you. That is our share to the country as a city. That is our obligation to the people of Manila. But then again, nandiyan na yan, Andres, padala mo ulit yung bata mo sana hindi masagasaan. Wala tayong magagawa. Kaligayahan nila na maging artist. Kala ko mga estudyante ito, ano pa ito? Artist. Sad to say. A bad Monday for us. Pero tingin ko, masayang-masaya sila ngayon. They are in jubilation na dugyot. Dinugyot nila ang Maynila. Kaya I will never ever like them with all honesty. Minsan parang may sense pero hindi. Yung sense kasi is cloak, making it appear na pinaglalaban nila tayo. Hindi nyo kami pinaglalaban, binababoy nyo po Maynila. Yan po ang katotohanan. At sana, someday, bigay nyo sa amin, bigyan nyo nga ako ng address ng mga batang ito. Kung merong gusto mag-volunteer, bigyan nyo ako ng address. Pupunta rin ako sa bahay nila. I-sprayan ko rin. Tingnan natin, what would you feel kung bahay nyo yung gawin kong gano'n? Pupunta ako sa bahay nyo, express ko yung damdamin ko, sabihin ko, talipandas ka. What would you feel kung bahay mo yon? This is owned by the people of Manila. Pag-aari yan ng taong bayan. At hindi ko mapag-aari mo yan, nating lahat ay binibigyan ka ng karapatang sirain or babuyin. Hindi. Kasi yung katabi mo, pag-aari din niya yun. Lahat tayo may may-ari nun. At meron tayong responsibilidad sa ating sarili at sa kapwa at sa pamayanan na maging responsableng individual. Na mapangalagaan ang mga bagay na pinakikinabangan ng mamamayan. So that's the sad part of this matter. But we move on with our lives. We're just gonna do our job. Sa taxpayers of the City of Manila, today, I'm going to spend money, acquire paint, not for donation anymore, because hindi naman po pwedeng laging donate lang ng donate. Sa mga mamamayan ng lungsod ng Maynila, gagastusin ko po yung salapi ninyo. Bibili po ako ng balde-baldeng pintura at roller, at imbis na yung mga empleyado ng engineering at DPS ay patuloy na linisin yung sunog sa Parola, sa Pandacan, sa Intramuros, ibibigay namin yung panahon sa kanila para linisin to. So these are the cause and effect of this situation. Pero call naman ako. Matira matibay dito. Mangangawit kayo kaka-spray. At mahuhuli din namin. Alam mo, pag nahuhuli namin, iiyakin naman. Walang biro. Nung hinuli namin, iyakan ng iyakan doon sa MPD. Iyakin. Ito lang. Nakakalungkot lang, no? Ganito na ba tayo ngayon?
Pilipino, kapwa Pilipino. Pag nasa ibang bansa tayo, masunurin tayo. Pag nasa Pilipinas tayo, wala tayong pakundangan. At wala tayong paggalang sa kapwa. Why? Too much rights or privileges. Kaya lagi ko sinasabi tuwing Lunes, magsikap kayo at galingan ninyo sa kanya-kanya ng trabaho. Andres, ayoko nang umabot yung tanghalian. Gusto ko mawala yung bakas ng kahapon. Kahapon na katugyutan gawa ng mga party list na to. Yeah. Hindi ko nga alam, baka iba sa kanila tumanggap din ng maleta. Hindi ko nga alam sa kanila, baka iba sa kanila nang agaw din ng may asawa ng may asawa. Ito. May umamin na nga. Yeah. So ako, ang punto ko lang, bago tayo mangutya ng kapwa, tingnan natin na sarili natin sa salamin, ha? Baka mamaya, you'll never know. Baka mamaya, humawak din kayo sa kawali. Naulingan din kayo. I am no perfect. I am no angel. Si Jesus lang ang perfect. I made mistakes. And I try to, hopefully, makarecover sa pagkakamali ko at huwag kong ulitin muli. In our success, we expand. We innovate. Pinahaba natin ang kamay natin. I hope we can learn from we can learn from this, a lesson that we can learn for this, with this situation. So sa PRP, baka yung bagong pintura nyo sa pader ng Manila Zoo. Nakita nyo na ba yung bagong pader ng Manila Zoo? Ang ganda-ganda. Gumastos ba kayo lang? TY, di ba? Boysen. Salamat sa Boysen. Walang tosgas. Napakaganda po. Sino ba ang tirador mo doon? Ano ka nga rito? Yung tirador natin, yung mga 2 linggong tumitira doon sa gitna ng araw. Halika. Halika rito. Halika rito, hindi ka mawawala. Ayan. Kayo ba 3? 3 kayo. Wala tayong gastos sa pintura. Ito yung empleyado natin. Palakpakan nyo naman isa. Pwede ba yung labos nila naman ang tirahin? Thank you, ha. Pangalan mo? Rigo, thank you. Si Eddie, si Rodrigo, si Chidoro. Macho-macho pangalan, ha. Parang laing ko din, eh. But we are really proud of you. Thank you. For so many weeks, you were in that wall to make it more lively at mas magandang ambiance. Pagdaanan nyo sa Quirino, pagmadadaanan. Sila po tumira nun. Ito yung mga tirador ng mabuti. Kasi iba masama. Sige, mag-ingat kayo. Sige.